Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Felicia, 24 years old at taga Maynila. Isang buwan pa lamang simula nung kinasal ako at ang asawa kong si Eric. Pagkatapos ng isang araw simula nung ikasal kami, ay lumipat na kami rito sa Maynila para dito magtrabaho. Plano kasi namin ng asawa ko na mag-ipon para makapagpatayo na kami ng aming sariling bahay. Nangungupahan lang kasi kami noon sa probinsya. At pati na rin dito sa tinitirahan namin sa Maynila, ay nangungupahan lang din kami sa pinsan ng asawa ko. 2 linggo na ang nakararaan nang matanggap ako sa isang bangko bilang isang bank teller. Maayos naman ang trabaho ko roon. Bukod sa maganda ang sahod, ay mababait din ang aking mga katrabaho. Marami na kaagad akong naging kaibigan sa kanila kahit bago pa lang ako. Hinahatid ako ng mister ko araw-araw sa trabaho. Pagdating naman sa hapon kapag uwian na namin, ay sinusundo niya rin ako. Sabay lang ang pasok namin. Ako sa bangkong pinagtatrabahuhan ko at siya naman ay sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan niya. Teacher kasi ang asawa ko. Tapos sa hapon naman ay madalas siyang nauunang umuwi sa akin. Kaya naman nasusundo niya ako. 1 buwan pa lang kaming kasal ni Eric. Pero pinaplano na kaagad namin na bumuo ng pamilya. Walang gabi na hindi kami sumubok sa kama. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Hindi naman sa nagmamadali kami ni Eric. Sadyang excited lang talaga ako na magkaroon ng baby. Ito kasi ang pangarap ko simula noong bata pa ako. Ang magkaroon ng sarili kong pamilya na susuportahan ko sa abot ng aking makakaya. Ahan, nagluto na ako ng lunch nating dalawa. Bumili rin ako ng prutas na paborito mo, sabi ni Eric sabay bigay sa akin ng isang lunchbox. Mas maagang gumigising ang mister ko para siya ang magluto ng umagahan naming dalawa at maging ang tanghalian na rin namin. Pwede naman kaming bumili na lang ng pagkain sa kanya-kanyang trabaho. Pero ang sabi ni Eric ay siya na lamang daw ang magluluto. Kahit sa pagluluto na lamang daw ay magawa niya para sa akin. Isa rin yun sa nagustuhan ko sa aking mister. Magaling siyang magluto. Matamis akong ngumiti kay Eric. Thank you, Han. Adobong manok ang niluto mo, di ba? Paniguradong magkakabilbil na ako nito. Sagot ko. Paboritong-paborito ko kasi talaga ang pagkakaluto niya ng adobo. Nakuhan. Okay na rin ang tumaba ka para walang ibang magkagusto sa'yo sa opisina. Teka, ayos ka na ba? Mag-aalas 7 na. Kailangan na nating umalis para hindi tayo mahuli sa trabaho. Paalala niya. Totoo naman ang sinabi ng asawa ko. Kahit noon pa man, marami nang nagtatangka sa aking manligaw. Kahit na alam nilang may nobyo na ako noon, ay panay pa rin ang pagpapapansin nila sa akin. Marami rin kasing nagsasabi na malakas daw ang appeal ko sa mga lalaki, lalo't sexy raw at maganda ako. Kahit nasa 5'3" lang ang height ko, ay bawi naman daw sa itsura. Tumango ako sa asawa ko at inaya na siyang umalis. Mayroon kaming sarili naming motor at iyon ang ginagamit namin na sasakyan para sa trabaho. Katulad sa nakagawian, hinatid muna ako ni Eric sa trabaho ko bago siya dumiretso sa eskwelahan. Maaga pa naman nang makarating kami sa bangko kung saan ako nagtatrabaho, kaya nasisigurado kong hindi pa siya mauhuli. Pagbungad ko pa lang sa loob, ay may isang boses na agad ang pumukaw sa aking atensyon. Good morning, Ma'am Felicia. Bati sa akin ni Manong Henry. Si Henry ay janitor namin sa bangko.
Mabait siya at maaasahan mo talaga pagdating sa paglilinis. Kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakaalala ko ay nasa 41 na siya. Hiwalay sa asawa, pero nagsusustento pa rin naman sa dalawa niyang anak kahit na hindi naman niya madalas makasama ang mga ito. Yan ang isa sa dahilan kung bakit masyado siyang masipag sa pagtatrabaho. Matangkad, medyo matikas at batak ang pangangatawan ni Manong Henry. Hindi pa masyadong halata ang katandaan sa kanyang muka, kaya iisipin mong nasa edad 30 pa lang ang edad niya. Tipikal na Pinoy ang kanyang itsura. Kayumanggi ang balat, matangos ang ilong, pero malapit nang magkulay itim o malapit nang magkulay itim ang mga labi dahil sa laging paninigarilyo. Ang ganda niyo talaga, Ma'am Felicia. Ang swerte talaga ng mister niyo sa'yo. Biro niya habang nagmamop ng sahig. Halos araw-araw ko yung naririnig sa kanya. Alam ko naman na binibiro niya lang ako. Kaya sanay na ako. Tinatawanan ko na lamang siya kada sasabihan niya ako ng ganun. Pero minsan, pansin ko rin na kakaiba ang mga tingin niya sa akin. Lalo na nang mahuli ko siyang nakasulyap sa hita ko. Pero sa oras na yun, ay hindi ko na siya pinansin pa at nagpaalam na akong magtatrabaho na. Paulit-ulit na ganoon ang nangyayari sa mga araw ko sa trabaho. Nung minsan na nag-away kami ni Eric, nang mahuli ko ang text ng isang babae sa cellphone niya, ay madalas na si Manong Henry ang nakakausap ko at napagsasabihan ang problema ko. Hindi lang naman siya ang kaibigan ko sa trabaho. Marami pang iba, pero hindi ko alam kung bakit ang dali-dali kong magtiwala sa kanya at kung bakit gustong-gusto ko ring mag-open sa kanya kapag may problema kami ng asawa ko. O siguro dahil alam ko na may asawa rin siya. Kaya higit kanino man ay siya lang ang makakaintindi sa akin. Madalas niya akong pinapayuhan na sinusunod ko rin naman, kaya nagkakaayos din kami kaagad ng asawa ko. Ang sabi kasi ng matandang janitor, normal lang naman daw sa mag-asawa yung pagtatalo at may hindi pinagkakaunawaan, kaya wag daw agad magpapadala sa aking emosyon. Salamat po talaga sa mga payo nyo. Nakakatulong po talaga. Pasasalamat ko sa matanda. Wala yon, iha. Ano ka ba? Hindi ka na iba sa akin. Kaibigan na nga ang turing ko sa'yo. Kapag may problema ulit kayo ng asawa mo, magsabi ka lang ulit sa akin, iha. Tugon niya. Napangiti naman ako at magkakasunod na tumango sa sinabi ng matanda. Pero isa na siguro sa pinakamalalang away namin ng mister ko ay nang makita ko ang usapan nila ng kasamahan niyang guro sa cellphone. Simula umpisa ng unang mensahe nila ay isa-isa kong binasa talaga. Hindi ako sigurado kung may relasyon ba sila, pero hindi imposible dahil sa palitan nila ng matatamis na salita sa text araw-araw. Nakakapagduda talaga. Iniyakan ko yun at inaway ko talaga ang mister ko. Wala pa kaming 2 buwan na kinakasal pero ganito na kaagad siya. Naglolo ko. Ilang beses ko siyang kinumpronta sa mga nabasa kong text pero paulit-ulit niyang dinay yun. Ang sabi niya ay nakikisama lang daw siya sa katrabaho niyang babae. Malakas daw kasi yon sa principal nila. Na kung hindi niya pakikisamahan ay baka mapasama siya sa trabaho na hindi ko naman maintindihan. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyang makisama ng ganun dahil lang sa ganung dahilan. Kaya ito na naman ako. Nasa trabaho at tinanggap ang offer na mag-overtime ako. Hindi ko alam kung ilang beses sa isang linggo na itong nangyari, pero mas gusto kong nag-overtime sa trabaho. Bukod sa bayad ang overtime ko ay nakakaiwas naman ako sa mister ko. Ayaw ko kasing nagpasundo sa kanya at baka mag-away na naman kaming dalawa.
Mahirap naman para sa akin hindi siya awayin. Lalo na sa tuwing naaalala ko ang mga kasalanan niya. Oh, overtime ka ulit iha? Sabi ni Manong Henry nang minsang maabutan niya ako sa opisina ng mag-isa na lang. Kapag nag-overtime sa trabaho, madalas na ang matandang janitor na lang talaga ang nakakasama ko. Madalas rin na hinihintay niya pa akong matapos sa tinatrabaho ko bago siya maglinis sa sahig namin. Nag-aaway na naman siguro kayo ng mister mo. Bakit kasi nagtsatsaga ka pa sa kanya? Pwede mo naman siyang iwanan kung paulit-ulit kang niloloko, sabi niya. Umiling ako at mahinahong sumagot sa matanda. Hindi ko naman kayang iwanan ang asawa ko ng ganun-ganun na lamang. Kahit na nagloko siya at sinaktan ako, mahal ko pa rin siya. Ilang taon din kaming magkasintahan bago kami kinasal. Alam ko naman na ako pa rin ang mahal ng asawa ko, sabi ko. Kung sa bagay, lagi mo na lang tatandaan na kung mag-aaway man kayo ulit dalawa, nandito lang ako. Handa akong makinig sa'yo at payuhan ka. Nakangiting sagot niya. Salamat po ha. Sobrang na-appreciate ko po talaga. Nakangiting sabi ko. Ngumiti rin ang matandang janitor. At hindi ko alam kung anong klase ng demonyo ang bigla na lamang sumapi sa kanya. At bigla na lang siyang lumapit sa akin. Sa kinauupuan ko. At saka walang sabi-sabi akong hinalikan. Nagulat man ako sa kanya, ay unti-unti rin akong tumugon. Hindi ko alam kung dahil gusto ko lang makalimot sa problema namin ng asawa ko o dahil sadyang nadala rin ako sa matanda. Wala nang tao sa buong floor namin dahil kanina pa nag-uwian ang mga kasama ko sa trabaho maliban sa mga gwardya na nasa labas, nakapwesto. Madilim na rin sa opisina namin at tanging ang ilaw na lang galing sa computer ko at dim light sa bawat sulok ang mababanaag. Kaya't malakas ang loob ko na walang makakapansin sa amin. Tumayo kami ni Henry hanggang sa dalhin ako ng matanda sa isang sulok kung saan madilim at hindi na mahagip ng CCTV. Habang nakasandal sa pader, ay hinayaan ko siyang gawin ang nais niya sa akin. Dala na rin siguro ng pagtatampo ko sa aking asawa kaya hindi na ako tumutol pa sa matandang janitor. Hindi naman sa gumaganti ako sa mister ko. Hindi ko lang din talaga alam kung paano ko itutulak si Manong. Gayong halos mabaliw na rin ako sa bawat halik at haplos niya sa akin. Baka may makakita sa atin, Manong. Bulong ko sa kanya, nangakbang kakalasin na niya ang botones ng aking uniforme. Wala namang ibang tao dito, iha. Nakaalis na silang lahat. Mahinang tugon niya. Pero kung gusto mo, may alam akong pwesto. Dagdag pa niya sabay ngiti. Magkakasunod at tumango naman ako na parang wala na sa sarili. Tila naglaho sa pagkatao ko ang takot na magkasala at napalitan ng kakaibang excitement. Sumunod ako kay Manong Henry habang naglalakad siya. At sa isang bakante at lumang kwarto na sa tingin ko ay dating opisina, ay doon ako dinala ni Manong. Agad nilak ng matanda ang pinto. At tila kinakabahan pa nang unti-unti niyang kalasin ang butones ng aking uniforme. Hanggang sa tuluyan niyang masilayan ang lahat sa akin. At sa puntong yun, lumakas ang tibok ng puso ko at parang natakot ako sa sitwasyon ko. Pero hindi ko rin naman maitago ang excitement ko ng mga oras na yun. At sa maliit na sofa na medyo maalikabok, doon ay tuluyan kong sinuko ang iniingatan kong dangal bilang isang kasal na babae. Nawalan ako ng pake sa aking asawa ng mga oras na yun. At ang tanging nais ko lang noon ay bigyang layang aking sarili para makalimutan ang aking mga problema. Mahusay si Manong Henry at halos mawala ako sa ulirat sa tindi ng tinatamasang alapaap. Hindi ko alam kung ilang beses niya akong pinagsawaan. Pero ang natatandaan ko,
ay halos hindi maipinta ang ngiti ko dahil sa binigay niyang aliw sa akin ng gabing yun. Hindi ko inaasahan na papayag ka, iha, sabi ni Manong Henry habang pareho kaming nakaupo at kapahabol ang hininga. Kalaunan, tumayo na rin ako at nagsimula ng ayusin ang aking sarili. Gayunman, ay pansin ko pa rin na pinagmamasdan pa rin ako ni Manong ng makahulugan. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa to, Manong. Pero sana, wala pag makaalam na may namagitan sa atin. Sana kalimutan niyo na lang to. Siguro dahil sa galit lang ako sa mister ko. Kaya tayo umabot sa puntong to. Pakiusap ko. Naiintindihan ko, iha. Hayaan mo at walang makakaalam nito. Pero kung may problema kayo ng asawa mo, huwag mong kakalimutan na nandito lang ulit ako para sa'yo. Medyo pilyong sabi niya. Salamat po kung ganun. Matipid na sagot ko. Yun lamang ang aking sinabi at saka nagmamadali na ring sinuot ang uniforme ko at umalis na rin sa trabaho. Paglabas ko ng building, nagulat ako nang mabungaran ko roon si Eric na matyagang naghihintay sa akin. Ngumiti si Eric at mahigpit akong niyakap. Pwede ba tayo magsimula ulit, Han? Kalimutan na natin ang nangyari. Hindi na ulit ako magkakamali. Umalis na pala ako sa trabaho. Maghahanap na lang ulit ako ng panibagong pagtatrabahuhan. Saan niya? Ngumiti ako. Gumaan ang loob ko sa sinabi niya. Simula nung araw na yon, ay kapwa namin kinalimutan ang mga nangyari sa amin at nagsimula ulit. Mas pinatatag namin ang aming relasyon. Lalo na ngayon na malapit na kaming magkaroon ng baby. Magmula rin noong may nangyari sa amin ng matanda, ay iniwasan ko na siya. Minsan na akong nagkasala sa mister ko at ayaw ko na ring maulit pa yon. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko at salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Felicia.